We are going to continue our series on the Bible Explains part 214. And today we're going to continue our mini-series within the big series of the Bible Explains, entitled Your Next Season is Coming Part 11. Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very, very thankful for how you have brought us here in your house today. Thank you for this beautiful day. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Thank you so much how you have blessed this day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for the people who are joining us via online. We commit to you this time, even this learning time. And it is our heartfelt prayer that everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray, in the name that is above every name, in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Let's give the Lord a good clap of praise. Palakpakan natin ang Panginoon. Today, we are going to talk about David. In Hebrew, David simply means dear one or beloved. David was called the man after God's own heart in 1 Samuel 13:14, also affirmed in the New Testament, Acts 13:22. Pag-uusapan po natin si David, ang ikalawang hari ng Israel. Siya po ay naghari sa Israel sa loob ng 40 taon. Siya po ang pinakapumoso sa lahat ng naging hari sa Israel. Ang buong Israel ay nagkaroon po ng 42 hari sa kabuuan ng 460 taon. At si David ang pinakapumoso. Siya po is the most famous king of all the kings in Israel. Pag-uusapan po natin ang kanyang buhay. Katulad ng ating pattern, titignan po natin ang mga tagpo sa buhay ni David, kung saan nagkaroon ng transition from one season to the next season. And of course, as we always do, and you know our drill, before we end, we will do the life application. How we can see our lives reflecting the very story of David, knowing that our next season is coming in Christ. Can you say amen? Amen. Let's begin. Allow me to share with you today 3 things about what happens when grace finds you from the story of David. Number 1, grace finds you in the field. Write it down. Grace finds you in the field. The field in this context of study is the place where you feel insignificant, unworthy, unnoticed, and overlooked. Ito po yung tagpo na kuminsan ramdam natin na parang hindi tayo napapahalagahan. At parang kuminsan may damdamin tayo, hindi ata ako napapansin at ako'y hindi karapat-dapat. Sa tagpong ito, tayo po'y natatagpuan ng biyaya ng Diyos. 1 Samuel chapter 16. Isang araw, inutusan ng Panginoon itong si Samuel na pumunta sa bahay ni Jesse, sapagkat sinabi sa kanya ng Panginoon na isa sa mga anak ni Jesse
ang piniling susunod na hari ng Israel pamalit kay Haring Saul. Nang siya ay dumating, sinalubong siya ni Jesse at sinabi sa kanya ang sinabi ng Panginoon, isa sa iyong mga anak ang pinili ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Magkahalong saya at agam-agam, di po ba? Sino sa aking 8 anak ang pinili ng Panginoon? Niline up ni Jesse ang kanyang mga anak upang tignan kung sino ang pinili ng Panginoon. Ang una sa linya ay ang panganay na si Eliab. Nung makita agad ito ni Samuel, na-impress siya. Ang sabi niya, ito ang pinili ng Panginoon. Pero hindi naman pala. Pangalawa sa linya ay ang ikalawang anak na si Abinadab. Pero hindi rin. Pangatlo sa pila ay ang pangatlong anak na si Shama. Pero hindi rin. Hanggang sa ang mga ito'y lumagpas, bawat isa, hanggang sa ika-7 anak. Nagtanong si Samuel kay Jesse, ito na ba lahat ng iyong anak? Sapagkat yung 7 na dumaan sa kanya, wala ni isa ang pinili ng Panginoon. I'll show you the verse. 1 Samuel chapter 16, verse 11. So he asked Jesse, Samuel was talking to Jesse, are these all the sons you have? There is still the youngest. Jesse answered, but he is tending the sheep. Samuel said, send for him. We will not sit down until he arrives. Pasundo mo. Hindi tayo uupo hanggang sa hindi siya dumating. Verse 12. So he sent and had him brought in. He was ruddy, meaning reddish. Ang kanyang complexion ay mamula-mula. With a fine appearance. Sa ibang salin po, beautiful eyes. Maganda ang kanyang mata. And handsome. Sa ibang salin po ay good-looking. Then the Lord said, of course, the Lord said to Samuel, rise, anoint him, he is the one. So Samuel took the horn of oil and anointed him, referring to David, in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. Samuel then went to Ramah. Ramah is the hometown of Samuel. Yung po yung istorya ng 1 Samuel chapter 16. Pero katawag-tawag pansin yung linya, matapos po siyang mapahira ng langis, ang Espiritu ng Panginoon ay napakay David ng araw na iyon ng may kapangyarihan. Ang kasunod ng 1 Samuel 16, at alam kong alam ninyo, ang kasunod ng 16 ay 17, napatay o pinatay ni David ang higante na si Goliath. Ang kakayahan ni David na patayin ang higante ay nanggaling sa 1 Samuel 16. Tandaan niyo po yung sequence ng story. He was anointed, chapter 16. And when he was anointed, the Spirit of the Lord came upon David with power. Hindi po ito kapangyarihan ng bata. Kapangyarihan po ito ng Panginoon na lumukob sa bata. Sapagat walang hindi kayang gawin ang Panginoon. Naging instrumento ng Diyos ang batang si David
17 years old. Ginamit ng Panginoon upang itumba ang higante na si Goliath, na isang Pelisteo na kaaway ng Israel. Tanungin ko nga po kayo mga kabiyaya, ano po ba ang Tagalog ng giant? Higante. Pero hindi po. Ang Tagalog po ng giant ay gilanggam. Gilanggam. Ano po ba ang Tagalog ng ant? Langgam. Gilanggam. Pag nasa iyo ang Espiritu ng Panginoon, ang tingin mo sa higante, langgam lang. Praise God. Come on, give Him praise. Give Him praise. Give Him praise. Kaya pag nahaharap ka sa mga higante ng bayarin, higante ng pagsubok, higante ng mga challenges ng iyong life, at nasa iyo ang pabor at biyaya ng Panginoon, huwag kang matakot. Langgam lang ito sa iyong paningin. Kayang-kaya mo ito. Nasa iyo ang Panginoon. Shout amen. If God be for you, who can be against you? Kayang-kaya. Kaya ang batang si David ay punong-puno ng kumpiyansa. Ang sabi niya doon sa higante, lumalaban ka sa akin, ang dala mo ay sibat at panangga. Ako'y lumalaban sa iyo, ang dala ko ay ang pangalan ng Panginoon. Ang lakas ng loob ni David ay dahil nasa kanya ang Panginoon. Kung ito'y totoo sa lumang kasunduan, higit itong totoo sa bagong kasunduan, dahil pinangako niya, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Malakas na palakpakan para sa Panginoon. Thank you, Jesus. Gilanggam. Kaya pag tinignan mo ang mga pagsubok ng buhay, ang malaking karamdaman na lumabas sa iyong medical report, ang sabi ng doktor, cancer, sabihin mo, gilanggam. Maliit ka lang sa malaking tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Come on, church, let's give Him praise. Let's give Him honor today. Shout hallelujah. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Yan ang Tagalog ng giant, gilanggam, mula sa diksyonaryo ni Bishop Emmy. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. When David was left in the field tending sheep, while his brothers stood before Samuel, it looked like he was insignificant, overlooked, unworthy of consideration. Hindi ho ba parang nakaka-insulto? 8 ang anak ni Jesse. Sinabi sa kanya pagdating ni Samuel, isa sa mga anak mo ang pinili. Bakit hindi sinama sa line-up itong si David? Bakit hindi automatic pinatawag na siya agad at isinama sa pila? Pero hindi siya sinama sapagkat hindi sumagi sa isip ni Jesse na ang kanyang bunsong anak ay kasama sa pagpipilian. Feeling insignificant, feeling unworthy. Yet Scripture makes it clear that grace does not operate according to human standards. Psalm 78 verse 70 declares,
He chose David, his servant, and took him from the sheep pens. Doon po kinuha si David. Siya po isang pastol, nag-aalaga ng tupa. Pero sa Diyos at sa kanyang masaganang biyaya, walang pinipili, walang kinikilingan, walang tinatangi. Dalang biyaya ay para sa lahat. Can you say amen? Amen. Strangely, the very place of obscurity became the place of God's choosing. While man looks at outward appearances, the Lord looks at the heart. Iba talaga ang standard ng Diyos. Ang kanyang standard, hindi po panlabas na anyo. Di tulad ng tao. Ang standard ng Diyos ay tumitingin siya sa puso. Kaya nung makita ni Samuel si Eliab, na-impress siya. Kumbaga, ang pumasok sa isip niya, wow! Kingly! Tindig pa lang! May dating na! Alam niyo po yun, yung may arrival. Lumalakad pa lang, dating pa lang, pananamit, kilo, suklay, tayo, presidentiable. Ito talaga ang susunod na hari. Well, first impression, yun agad ang naisip sapagkat una, panganay. Pangalawang, iniisip nila, ito yung pinakamagaling sa lahat ng magkakapatid. Iniisip nila, ang bunso, mahina, latak. Tira-tirang similya na lang yan ng asawa. Hindi tulad ng panganay, ito ang unang bugso. Pinakamagaling na bahagi ng similya ay ang panganay. Yun ang kaisipan ng tao. That's how the world thinks. That's how the people of the world looks at people around us. But not with God. I'll show you. 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ito yung sinabi ng Panginoon kay Samuel nung makita niya si Eliab. Aaminin ko po sa inyo, very impressive ang dating ni Eliab. Pag tinignan mo ang kanyang curriculum vitae, very impressive. Dean's Lister, honor student, consistent honor student, merong leadership award. Mataas ang kanyang tungkulin sa armed forces ni King Saul sapagkat siya po isang sundalo. So sinong hindi mag-iisip na hindi ito? Kaya nung makita agad ni Samuel, ito na ang pinili ng Panginoon. Now look at the verse. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang pamantayan ng Diyos, ang kanyang pagtingin ay hindi po sa sukatan ng tao. Ang kanyang pamantayan ay ang pagtingin sa sukatan ng puso. Ito'y ayon sa lumang tipan. Ito'y ayon sa lumang kasunduan. Hindi po yan nagbago. Kahit nagbago na ang kasunduan, mula sa lumang kasunduan hanggang sa bagong kasunduan, hindi nagbago ang pamantayan ng Diyos. Ganun pa rin. God still looks at the heart. Ang tinitignan ng Diyos ay ang puso. At ang tinatanong ng Diyos, ano ang nasa iyong puso? And more importantly, sino ang nasa iyong puso? Kapag nasa iyo si Jesus, nasa iyo ang pabor ng Diyos. Nasa iyo ang pagpapala ng Diyos.
Shout amen. Dalawang beses nagsalita ang Ama galing sa langit at nagsabi, ito ang sinisinta kong anak, lubos kong kinalulugdan, in reference to Jesus, the Son of the living God. This is my Son in whom I am well pleased. Ang kaluguran ng Diyos Ama ay nasa kanyang anak. At kung ang kinalulugdan ng Ama ay nasa iyo, si Kristo'y nasa iyo at ikaw ay na kay Kristo, nasa iyo ang kaluguran ng Diyos. Nasa iyo ang ngiti ng Diyos. Nasa iyo ang pagpapala at pabor ng Diyos. Dahil sa bagong kasunduan, nagkasundo ang Ama at ang anak ng sino mang na kay Kristo ay pinagpala na at pinaburan ng Diyos. Shout amen. Ephesians 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. Are you in Christ? If Christ is in you and you are in Christ, Christ is in your heart. And God looks at the heart. Tinitignan niya ang puso ng tao. Sinong nasa puso mo? Si Kristo ba? O si Chris? Si Kristo ba? O si Christy? Kung si Kristo ang nasa iyong puso, nasa iyo ang pabor ng Diyos. Nasa iyo ang pagpapala ng Diyos. Nasa iyo ang pagsama ng Diyos. Nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Ikaw na ang bagong bahay ng Diyos. You become the new habitation of God. And you have the wisdom of God. You have the approval of God. You have the favor of God. You have the power of God. The Apostle Paul even affirms the fact, the power that God used to raise Jesus from the dead is the same power that lives inside you. Ang kapangyarihang bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay kapangyarihang nananahan sa iyo. Kaya kapag nasa iyo ang Panginoong Jesus, nasa iyo ang pagpapala at pabor ng Diyos. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. 1 Samuel 16. Grace saw David not as a forgotten shepherd boy, but a chosen king. Nakikita na po ng biyaya ang iyong future. Hindi ho siya nangangapa sa dilim. Hindi ho siya nagbabaka sakali. Grace already saw your future. At kung nasa biyaya ka, merong kakayahang maniwala na maganda ang iyong future. Kasi pinangako niya sa iyo, I have a plan for you. Not to hurt you, not to harm you, but to give you hope and a future. Ang Diyos na nangako na merong kang future, tinitignan kanya sa mata ng biyaya. Hindi dahil karapat-dapat ka, hindi dahil magaling ka, hindi dahil consistent honor student ka, kundi dahil nasa iyo ang pabor ng Diyos. Can you say amen? Judges chapter 6. Grace saw Gideon not as a weak and fearful man, but as a mighty warrior. That's why when the angel came, the angel greeted Gideon, "Oh, mighty warrior." Na alam natin hindi po siya naturally a mighty warrior. But he became one because grace saw this man as a mighty warrior. Luke 19.
Grace saw Zacchaeus not as a greedy tax collector, but as a generous giver. That's why when Jesus saw Zacchaeus on top of the tree, Jesus said, "Come down. I must go to your house." And the rest is history. When he had encounter with the Lord Jesus, grace changes everything. Walang hindi kayang baguhin ng biyaya ng Diyos. This greedy tax collector became a very generous man. He said, "If I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount, and I will give half of my possessions to the poor." What happened to this man? Completely transformed by the grace of God. Because grace saw him not as a greedy tax collector, but grace sees him as a generous giver. Acts chapter 9, grace saw Saul of Tarsus not as a persecutor of believers, but as a great apostle of grace to the Gentiles. Doon po sa daan ng Damasco, nakita ng biyaya ng Diyos ang mama na ito. Hindi bilang mangungusig, kundi bilang apostol. Piniling apostol ng mensahe ng biyaya para sa mga hintil. And the list is endless in the book of grace. I can give you more. I can enumerate more stories this morning. Pero let me just remind everyone, sa listahan na ito, kasama ang ating pangalan dahil tayo ay binigyan ng biyaya, pabor ng Diyos. Your location, occupation, or background does not limit God's favor. Even if people overlooked you, grace never will. Kahit lagpasan ka ng tao, kahit hindi ka pansinin ng tao, at kahit maliiting ka pa ng tao, huwag kang maapektuhan. Hindi ka lalagpasan ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya at pabor ng Diyos ay nasa iyo. Shout amen. You may feel hidden in the field of your life, doing unseen tasks, carrying unnoticed responsibilities. I am just behind the scene. No one noticed me. Walang nakakapansin sa akin. Wala akong hawak na mikropono. Nasa likod lang ako, doing unseen tasks and carrying unnoticed responsibilities. But in this very field where God shapes your character and prepares you for a great calling, huwag mong hayaan maliitin ka ng iba o maliitin mo ang iyong sarili. Sobrang laki ng biyaya ng Diyos at ito'y para sa mga maliit upang lumaki tayo sa biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Number 1, grace finds you where? In the field. It is in the field where you feel so unworthy, unseen, unnoticed, but it was in this place that grace found us. Number 2, grace waits for your arrival. Grace waits for your arrival. Hihintayin ng biyaya ang iyong pagdating. Hindi kanya mamadaliin, dahil hindi naman nagmamadali ang biyaya, dahil hindi naman siya nauubusan ng oras.
Dahil ang Diyos ay walang hanggan, ang biyaya niya ay walang hanggan, kaya ang kanyang biyaya ay hindi saklaw ng hangganan ng orasan. Kailangan lang natin ang magtiwala, sapagkat anumang inilaan ng Diyos para sa iyo ay hindi mapupunta sa iba. Darating ito sa iyo sa tamang panahon. Please keep in mind, Ecclesiastes 3:1, that there is a right time for everything under the sun. Ecclesiastes 3:11, God makes everything beautiful in its time. Maganda ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Maring may mga hindi magandang nangyayari ngayon, pero hindi po yan ang katapusan ng iyong buhay. Dadaanan mo lang yan, sapagkat hindi po yan ang destination mo. Ang destination mo ay pagpapala at pabor, sapagkat ang iyong buhay ay pinagpala at pinaboran, because your next season is coming. Everybody say, in Christ, my next season is coming. In Christ, my next season is coming. Do you believe that? Amen. I'm sure you do. That's why we have to say it. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. You have to say it. Hindi mo ako makonvince na naniniwala ka kung hindi ko naririnig. Dahil yung naniniwala sa puso, sinasabi, binibigkas. You have to say it. If you believe that your next season is coming, you have to say it. Come on, everybody say, in Christ, my next season is coming. In Christ, my next season is coming. I believe. Amen. Do you believe? Amen. Taas sa kamay ng mga naniniwala. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Why do I need to ask you na kung kayo naniniwala? Because it only happens to those who believe. 1 Samuel 16:11. So he asked Jesse, are these all the sons you have? There is still the youngest, Jesse answered, but he is tending the sheep. Samuel said, send for him. What's the next line? We will not sit down until he arrives. Grace will wait for you. Grace waits for your arrival. Grace was waiting for David. This shows us that what God appoints for you will never pass on to another. David's anointing could not be given to Eliab or to any of his older brothers. It was reserved for him alone. Para sa kanya yon. Tandaan, pag hindi napasayo, hindi para sa iyo. Huwag mong iyakan. Ikodrado mong yung balikat. Mahalaga ka sa Panginoon. At may magandang plano siya para sa iyo. Kung ayaw niya sa iyo, hindi ikaw ang nawalan. Siyang nawalan. Hindi niya alam kung anong kanyang tinanggihan. You are blessed and highly favored of God. At pag hindi naman napasa iyo, may magandang inilaan ang Panginoon para sa iyo. Kaya ang iba nagmamaktol. Kinuha yung promotion ko. Akin yun eh. Hindi yun para sa iyo. Dahil kung para sa iyo yun, iingatan niyang Panginoon para sa iyo. Walang sino ang Poncio Pilato o kahit demonyo na pwedeng makialam sa plano ng Diyos. Kapag pinlano ng Diyos para sa iyo yan, iingatan niya ng Diyos para sa iyo. Sapagkat maganda ang plano ng Diyos para sa iyo. Can you say amen? Kung hindi na pa sa iyo,
merong mas magandang inilaan ang Panginoon para sa iyo. Can you say amen? Kung ito'y totoo sa lumang kasunduan, mas totoo ito sa bagong kasunduan. Dahil dito ang pagpapala ay hindi mo hinihintay. Ang pagpapala ay ibinigay na. Iginawad na sa iyo ng Panginoon. Kaya mas may rason tayong maniwala na maganda ang ating kinabukasan. Maganda ang ating buhay. Pag may mga hindi magandang nangyayari sa iyo, hindi po yan ang last chapter ng buhay mo. Dahil ang last chapter ng buhay mo, ikaw ay pinagpala, pinaburan, malusog, malakas, masigla, at may buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, pagpakailan-kailan paman. Shout, Amen! Romans 11:29. This is the new covenant. The Apostle Paul writes, for God's gift and His call are irrevocable. Ang Diyos ay hindi bigay-bawi, bigay-bawi, bigay-bawi. Ang Diyos ay hindi sulat-bura, 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 sulat-bura. Sinong nagbubura? Yung nagkakamali. Hindi ba binubura yung mali? Kaya ka nagbubura, nagkamali ka na sulat. Kaya ka gumagamit ng pambura dahil nagkamali ka na sulat. Hindi ho nagkakamali ang Diyos. Kaya hindi niya kailangan magbura. At hindi rin na wow mali ang Diyos. Wow mali! Ba't ba nasulat kong pangalan ng taong yan hindi naman pala magpapatuloy? Kaya sabi ng ibang mga pastor at obispo, binuraeka ng Diyos ang pangalan sa aklat ng buhay dahil hindi nagpatuloy. Hindi ba nakita ng Diyos na hindi magpapatuloy yan? Hindi ba niya alam na hindi yan magpapatuloy? Ba't niya kailangan isulat? Hindi niya na sinulat yan sa mulat-mula. Dahil nakita na ng Diyos ang dulo ng buhay ng Judas na yan. Na hindi magpapatuloy. Kaya walang nawala. Sabi nila nawala daw ang kaligtasan. Tatanungin ko ang mga pastor at obispo, paano mong nalamang nawala? Hindi mo naman nalamang nagkaroon. Hindi ba bago mo malamang nawala, dapat nalaman mo muna nagkaroon. Hindi mo nga alam na nagkaroon, na ngayon alam mo nang nawala. Ang tawag dyan, condemnation. You are condemning people. Ang kaligtasan po ay personal na relasyon sa Diyos. Hindi yan pwedeng sabihin ng sino-sinong tao sa paligid mo, kahit pastor mo. Walang kakayang magsabi ng personal relationship mo with God. It's only between you and God. Can you say amen? Tayo naniniwala sa full grace na hindi ho nawawala ang kaligtasan. Flagship po yan ng full grace. Ulitin ko, sino mang pastor, obispo, o anumang simbahan na nagtuturo na nawawala ang kaligtasan, hindi po full grace. Dahil ang non-negotiable teaching ng full grace, hindi nawawala ang kaligtasan. Why we say so? What you did not earn by works, you cannot lose by works. Hindi ka ho iniligtas ng Diyos dahil sa iyong gawa. Niligtas ka niya dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tanungin niyo yung mga naniniwalang nawawala ang kaligtasan. Ba't nawala ang kaligtasan? Simple lang ang sagot nila. Kulang! Kulang ang serbisyo. Kulang ang paglilingkod. Kulang ang pagsamba. Kulang ang pananalangin. Kulang ang pagbibigay. Kaya kinulang, hindi ho umabot sa kaligtasan. Talagang hindi ka aabot. Kung ang magiging basihan ng kaligtasan mo iyong gawa, wala kang tsansang umabot. Hindi ho yun ang teaching ng Bible. Ang teaching ng Bible, ang atin pong kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating gawa. Ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa tinapos at kompletong gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Walang kulang.
Shout amen. That is why the Apostle Paul even affirms the fact, in Christ you are complete. Kompleto. Walang kulang. Higit sa lahat, hindi kulang-kulang. Palakpakan muna si Lord. Praise God. Ang ating kaligtasan ay hindi po sa ating gawa, kundi sa tinapos at kompletong gawa ni Kristo. Hindi po sa gawa ni Kristo at ating gawa. Insulto yan sa Diyos. Alam nyo ba yan, teaching na yan? Insulto sa Diyos. Waring kulang yung gawa ni Kristo, kailangan mong dagdagan. You are insulting God. You're insulting God to His face. Para sinasabi mo sa kanya ng mukhaan, kulang ang gawa ng anak mo. Kailangan dagdagan ko ng gawa ko. Paano kang iniligtas ng Diyos sa ganyang klase ng kaisipan? Sapagkat ang inililigtas ng Diyos ay ang mga taong nakita ang sarili walang kakayahan at nakita nilang biyaya ng Diyos, ang kakayahang iligtas ka at maligtas ka magpakailan-kailan pa man. Again, look at the verse, Romans 11:29. For God's gifts and His call are? Ang kaligtasan po ba'y gift? Yes. For by grace you have been saved through faith, not of yourselves. It is a gift of God. Kasama yan sa mga regalo ng Diyos. Nung bigyan ka ng regalo, nakita na ng Diyos the worst of you. Hindi na ho nagugulat ang Diyos. Nakita niya na ang pinakasalbahe mo. Kaya huwag ka nang magpanggap. Nakita na ng Diyos the worst. And yet He loved us anyway. Praise God. Nakita niya yung ating karumihan. Dugyot ka! Dugyot! Ang nyamit daytoy. Dugyot ka! Dugyot ako! Dugyot tayong lahat! Walang malinis, wala kahit isa. Yung iba nagmamalinis lang. Yung mga nasa reliyon nagmamalinis lang. Pero walang malinis kahit isa. Niyakap tayo sa ating karumihan. Minahal tayo, binago tayo ng biyaya ng Diyos. Give Him praise! Shout hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Look at this verse from the Message. God's gifts and God's call are under full warranty. Never canceled, never rescinded. Full warranty. Comprehensive ang insurance mo. Alam niyo po, isa sa inclusion ng comprehensive insurance ay self-inflict accident. You have to read the fine prints. Alam niyo, ang mahirap sa insurance ay yung mga maliliit. Kapag ikaw ang makikinabang, isinusulat ang liit. Pag ikaw ang magbabayad, ang laki. Insurance pa more. Kapag di sinasadya, pag atras mo ng iyong sasakyan, nabangga mo yung gate nyo. Self-inflict, hindi ka nabangga. Nabangga mo yung gate nyo. Covered po yan ang insurance to some degree. Bakit? Kasi nakakomprehensive ka. Mga kapatid, kung kayang gawin yan ng mga insurance company, let me just assure you, higit ang insurance na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Give Him praise. Praise God. For some reason you made the wrong decision. For some reason you made the wrong decision. You loved the wrong person. My God, kung alam ko ng demonyo to, hindi ko to mamahalin. For some reason you made the wrong decision.
The grace of God is like a cushion. Sasaluhin ka ng biyaya ng Diyos. Hindi papayagan ng Diyos sirain ng taong yan ang iyong magandang buhay. Kahit wala na siya, maganda pa rin ang buhay mo sapagkat ang buhay mo ay nasa Panginoon. Shout amen. Come on, give Him praise. Praise God. Genesis 37 to 50. Grace waited for Joseph's arrival in Egypt to bring about the great deliverance from famine. Alam ng Diyos, magkakaroon ng malaking tagutom sa buong mundo. Hinintay ng biyaya ng Diyos ang pagdating ni Jose sa Ehipto. It took 13 years for it to happen. Joseph arrived in Egypt. He was 17 years old. He became the governor in the land of Egypt, instituted chains to save the world from famine. He was 30 years old. Beautiful, isn't it? Grace will wait for you. Smile. Hihintayin ka ng biyaya ng Diyos. Give Him praise. Hihintayin ka ng biyaya ng Diyos. Amen. Sabi ng iba, Bishop, mahihintay pa ba ako? Ang edad ko wala na sa kalendaryo. Huwag magalala. May kopya ang Diyos ng birth certificate mo. You can just begin to smile. Pero Bishop, konti na lang ang magiging labi ng buhay namin. Okay lang. Di baling kaunti, pero masaya. Kaysa ang haba, puro lungkot. Wala ho yan sa haba ng buhay. May mga taong nabuhay ng mahaba. Nabuhay naman sa impyerno. Impyernong buhay. Ng sakit, kahirapan, problema dito, problema doon. Pero kahit kaunti lang, nabuhay ka naman sa langit ng pagpapala, pabor, biyaya at ngiti ng langit. Amen? Amen? Quality is more important. Quality of life. Isang buhay na hindi baon sa utang. Isang buhay na hindi sumasala sa pagkain. Na pag-aaral ang mga anak. May damit. Hindi hubad. Pinagpala at pinaboran. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Esther, chapter 1 to 5. Grace waited for Esther's arrival in the palace as queen to bring about the great deliverance of the Jews from Haman's plot of total annihilation. Napakasama ng plano ni Haman. Total annihilation of the Jews in the land of Persia. Pinlano niya talaga na lahat ng mga Hudyo'y papatayin lahat. Pero hindi ho pwedeng pahintulutan ng Diyos. Hinintay ng biyaya na si Esther ay makarating sa palasyo, koronahan bilang reyna. Gaano katagal? Hinintay 4 na taon. 4 years in the waiting. Kaya bawal mainip. Sabihin mo sa katabi mo, bawal mainip. Kung di ka pinansin ng katabi mo, sabihin mo sa sarili mo, hindi ako naiinip. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Grace waited for the arrival of King Darius of Persia, through whom the temple continued being built after 16 years of halt by the order of King Artaxerxes. Now let me give you a little background. King Cyrus of Persia allowed the rebuilding of the temple. Nung naitayo na ang pundasyon, nagkaroon ng bagong hari, King Artaxerxes.
ipinatigil. Pinatigil ni King Artaxerxes ang pagtatayo ng templo for 16 years. Hinantay ng biyaya ang pagdating ni King Darius. Dahil si King Darius ang nagbigay ng hudyat at pahintulot na itayo uli at ipagpatuloy ang pagtatayo ng templo. Look at the verse, Zechariah chapter 4 verse 7. Who are you, O great mountain? Ang tinutukoy na great mountain ay si King Artaxerxes, ang bundok na pumipigil sa rebuilding of the temple. Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel, the governor of Judah, you shall become a plain, and he shall bring forth the capstone with the shouts of Grace, grace to it. come on, with the shouts of Grace, grace to it. now listen up. Hindi pa man naitatayo ang templo completely. Ang sabi po sa linya, and he shall bring forth the capstone. What is the capstone? Yan ang huling bato na inilalagay sa completion ng gusali nung unang panahon. Kaya kahit hindi pa tapos, nakita ng Diyos sa kanyang paningin, tapos na. Kaya kung wala pa, nakita ng Diyos, nandun na. Kung meron ka pang nararamdaman, nakita ng Diyos sa sugat ni Jesus, pinagaling ka na. You have to see it through the eyes of faith. And how do I know, Bishop, that I am seeing it through the eyes of faith? You shout. Grace, grace to it. Come on, you shout. Grace, grace to it. Hindi po yan formula. At hindi po yan expression. Yan po'y declaration. Huwag kayong maniniwala sa nagsasabi, we're just making an expression. No, we're not. We're making a declaration of faith. Pag sinabi mong all is well, pag sinabi mong grace, grace to it, you are making a declaration. Iba ho yung declaration sa expression. Ang expression pwede mong sabihin nang hindi mo po pinapakahulugan sa puso mo. Pag nasa opisina ka, kahit hindi ka tumitingin, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sino binabati mo, mga butike? Good morning, good morning, good morning. Hindi ba't mas maganda pagbabati ka ng good morning, nakatingin ka sa tao, good morning, sir? Oh, di ba? Good morning, madam. Ah? Hindi yung good morning, nakayuko ka, good morning, good morning mo, sino? Daga. Yun ang ekspresyon. Bukang bibig lang. Pero kapag sinabi mong grace, grace to it, hindi ho yan expression. Declaration niya ng paniniwala mo sa iyong puso, dakila ang biyaya ng Diyos. Ano man ang aking kinakaharap, dakila ang biyaya ng Diyos. Oh, King Artaxerxes, you are a great mountain. But who are you, O King Artaxerxes? Grace is greater than you. Grace, grace to it. Shout amen. Amen. You may feel delayed, unseen, or far behind. But grace is not in a hurry to give away what belongs to you. Hindi ho ipamimigay ng Diyos ang para sa iyo. Hindi dahil nahuli ka, ibibigay na lang sa iba. Grace does not operate that way. Hihintayin ka ng biyaya. Bakit? Dahil para sa iyo yun. Hindi mapupunta sa iba ang pagpapalang nakalaan para sa iyo. The opportunity, calling, and purpose God designed for you are marked with your name. Nakasulat ang pangalan mo. Sa iyo ang parcel na yan. Hindi ho yan pwedeng mapunta sa iba. Sa iyo ang pagpapala na yan. Others may seem ahead, but grace waits for your arrival. Kaya huwag ka mainggit eh. Kasabayan ko lang, nauna na sa akin. Huwag ka mainggit. Sabi nga sa Bible, huwag ka mainggit kung masama ay yumayaman eh. Baka yung kayamanan nila galing sa kasamaan, Diyos lang nakakaalam eh. Huwag ka mainggit.
Dahil anumang kayamanang galing sa kasamaan ay hindi upang matagalan. Kapag naningil na po ang kasamaan, mas malaki ang babayaran mo kaysa sa kinita mo. Hindi lang nila alam. Akala nila ay guminhawa sila, dumami ang pera nila. Pag yan ay galing sa kasamaan, maniningil po ang kasamaan. Hindi ka pwedeng payamanin ng kasamaan na hindi sa maniningil. Tawag nila karma. May karma sapagkat sisingiling ka ng kasamaan dahil galing yan sa kasamaan. Ang pagpapala ng mga anak ng Diyos hindi galing sa kasamaan. Ang pagpapala po natin ay biyayang kaloob ng Diyos. Biyayang pagpapala kaloob ng Diyos. Shout amen. Shout amen. Number 2, grace waits for your arrival. Number 3, I'm starting to close. Grace promotes you in God's time. Promotion comes from the Lord, and He does it in His time. Not in your time, but in His time. Remember, God makes everything beautiful. Tell me when? In its time. May panahon sa lahat ng bagay. Psalm 75, verse 6 to 7. For promotion comes neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. Tell me, who is the judge? God is the judge. He demotes one and promotes another. Ibinababa niya ang iba, itinataas niya ang iba. God does it the way He wants. No one can question God because He is God. He's always right. Walang gawa ang Diyos na mali. Laging tama ang gawa ng Diyos. 1 Samuel 16. David was anointed to be the next king of Israel when he was 17 years old. But he did not actually become king until he was 30 years old. Ilan ang pagitan ng taon ng 17 at 30? 13 years in the making. Just imagine. Siya po ay napahira na ng langis, hindi po siya agad umakyat papuntang palasyo. Naghintay pa po siya ng 13 years. Nakatakda ka na sa pagpapala at pabor dahil ibinigay na sa iyo ang pagpapala at pabor. Pero hindi automatic na bukas milyonaryo ka. Hindi automatic bukas may bagong bahay ka. Hindi automatic bukas nasa iyo ang pagpapala at pabor in actuality. Pero hindi rin ibig sabihin dahil wala kang nakikita, hindi ka pinagpala at pinaboran. Unbelief po yun. Wala kang nakikita, di ka naniniwala. May mga bagay na kahit di mo nakikita, hindi mo nahawakan, dapat mong paniwalaan sapagkat sinabi ng Biblia, ikaw ay pinagpala na at pinaboran. It may take years. For David, 13 years. I don't know. For you, it could be the same, 13 years. Or it could be shorter, or it could be longer. Wait lang. Maghihintay lang tayo. Kasi hinihintay ka rin ng biyaya, maghintay ka at huwag mainip dahil promotion comes from the Lord and grace promotes you in God's time. It is important to understand that, my dear brothers and sisters. Genesis chapter 37. Joseph saw in his dream that his brother's sheep bowed down to his sheep. And it came to pass when he was 30 years old. Napanaginipan niya po ito, 17 years old pa lang siya, na yung mga ginapas ng kanyang mga kapatid sa bukid, yumuko sa kanyang ginapas. Hindi niya alam ang ibig sabihin nun, pero ikinwento niya sa kanyang mga kapatid. Hindi nagustuhan ng mga kapatid ang naging tema at tono ng kwento at sinabing, anong ibig sabihin? Ikaw ang mamumuno sa amin. Hindi nila alam na magkakatotoo yun. After 13 years, ang mga kapatid ni Jose ay literal na yumuko sa kanya.
sapagkat nung panahong yon si Hosea ang governor in the land of Egypt. Ano ang ating matututunan mula sa mga pinag-uusapan po natin? Hindi mo kailangan itaas ang iyong sarili. Kailangan mo lang magtiwala sa biyaya dahil ang pagtaas at ang pagbaba ay nasa Panginoon. May babala ang Biblia, ang nagtataas ang kanyang sarili, ibababa. Ang nagbababa ng kanyang sarili, itataas. So manatili lang mababa ang ating loob at paniwalaan po natin na sa tamang panahon, itataas tayo ng Panginoon. Can you say amen? The seasons that feel like delay are not denials, but sanctified training, producing maturity. Stay humble under God's mighty hand and refuse to quit. For in due season, we shall reap if we do not give up. Galatians chapter 6 verse 9. Keep in mind, grace will promote you at the right time, in the right way, for the right purpose. I want to say that again. Grace will promote you at the right time, in the right way, for the right purpose. Can you say amen? Amen. Let's see them again. 3 things when grace finds you from the story of David. Basahin natin, malakas, sabay-sabay. Everybody, let's read this out loud. Ready? Number 1. Grace finds you in the field. Number 2. Grace waits for your arrival. Number 3. Grace promotes you in God's time. Grace finds you where? In the field. Grace waits you for your arrival. Grace promotes you in God's time. Let me give you the life application as I close. Number 1, don't be discouraged. Grace knows where to find you. Huwag mapanghinaan ng loob. Alam ng biyaya kung saan ka matatagpuan. David was left in the field unseen and overlooked. Yet God's grace found him, called him out, and anointed him king. In the same way, when life hides you in the field of the unseen, His grace will find you, lift you up, and place you exactly where He has destined you to be. Alam ng Diyos kung saan ka makikita at sa tamang panahon, matatagpuan ka at ilalagay ka kung saan niya gusto, pinlano, maganda para sa iyo. Can you say amen? Amen. Number 2, don't be in a hurry. Grace waits for you. Huwag magmamadali. Hihintayin ka ng biyaya. Huwag magmamadali. Hinihintay ka ng biyaya. Don't be in a hurry. Grace waits for you, just as David was left in the field until God's time brought him before Samuel. Your next season will also come. What God has prepared for you will not pass you by. Grace will wait until you arrive. Beautiful, isn't it? Hihintayin ka ng biyaya ng Diyos. Number 3, don't be impatient. Grace promotes you when you are ready. David waited years before his anointing. Let me say it again. David waited years between his anointing and the throne. 13 years po ang span. David waited years between the anointing and the throne. But in that waiting, God was shaping his heart. No wasted time. Yung mga panong pinaghihintay ka ng Lord, inihahanda ng Lord ang puso mo. Minamature ka ng Panginoon. Kasi kailangan mag-mature ka bago dumating
yung katuparan ng kanyang magandang plano sa iyong buhay. In the same way, seasons of delay in your life are not denial, but preparation. Everybody say the word preparation. In the same way, seasons of delay in your life are not denial, but preparation. When the time is right, grace will lift you into the place God has destined for you. Do you believe that? I'm sure you do. Let's see them again. Tignan natin ang tatlong life application. Basahin natin ng malakas at sabay-sabay. Ready? Application number 1. Number 2. Number 3. Please remember today, don't be discouraged, don't be in a hurry, and don't be impatient. Why? Because in Christ, my next season is coming. What is the big idea? Mas malakas pa. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved, because your next season starts today. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, manalangin po tayo ng pagtanggap. Sumunod ka sa panalangin ito at ariin mo na isang personal mong panalangin. Lahat ng narito sa bulwagan na ito, samahan po natin ang ating mga bisita na nanonood sa broadcast na ito. Taas po natin ang ating dalawang kamay, pikit po natin ang ating mata, at tayo po'y manalangin ng pagtanggap. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, sa oras na ito, tinataas ko po sa harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob. Lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Sila ay lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. All right, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po
sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Come on, clap your hands to the Lord. Hallelujah. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? Do you believe that? Yes. Let's say it again. We believe that with all of our hearts here at EMI. In Christ, my next season is coming. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, and I know it is not, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. From the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ you are forever. Sarito!